we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Mula sa basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi maalis, nakaupo lang. Panginoon ko, Lord God, alam kong hindi mo lilimot. For today's Sunset Prayer meeting. Minda, amen. Naka-apat na simbahan sa maghapon. Ganun din sa mga iba pang mga kamanggagawa natin. Pastor Amean, kita ko din yung mga picture nila. Salamat dun sa puso na talagang ando yung kasigasigan. Ganapin ang kalooban ni Lord. Kaya sa gabi pong ito, sa ating takip silim na pagganap sa pananalangin, sa ubasan po ng Prayer Faith Church, Worldwide Ministries Incorporated, yung Sunset First Watch Prayer natin ay day 237 na po. Gamit po natin ang platform ng Zoom. At salamat sa ating mga tigapanguna dahil yung kanilang kapaintulutan na magamit natin ang mga social media katulad ng Facebook live streaming, YouTube, TikTok, Spotify. Salamat sa buhay nating Bishop Rosem Nozuelo kasama kay Pastora Glory sa kanilang kapaintulutan para magamit natin ng itong mga platform na ito at tumagal yung ating pagbabahagi ng salita ng Diyos. Dahil alam naman natin, si Meta ay hanggang 1 month lang ang ating posting sa Facebook Live. Pero may TikTok na po tayo, may Spotify na po tayo. Ipasok na lang po kayo doon, pindutin nyo na lang po yung link at doon po kayo yung iba di alam nagtatanong kung paano, nagbibigay naman ng link ang ating Pastora Sandra na siyang admin natin sa gawain na yon. Kaya join po kayo at mag-subscribe kayo doon para nabibilang natin kung ilan. Nakaka-amaze ng TikTok natin. Ang dami nang nanonood sa TikTok dahil makikita naman natin pumapasok talaga sila. Kaya salamat sa araw na ito. July 26 na po, 2026 at napaganda po ng topic natin ngayon. Intimacy matters. Amen? Ang tema na sasagutin natin ay what are the importance of having an intimate relationship with God. At ang gagamitin po tigapagayag ng salita ng Diyos ay ang ating tigapanguna sa POF Linasin Chapter. Walang iba kundi si Reverend Dr. Jubilin Pagar. Nak, is your turn? Salamat po, Tay. Clarito yung nag. Isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. And Ating spiritual director kay Bishop at sa mga kapatiran, mga kamanggagawa at mga kapastoran, isang mabiyayang gabi po sa ating lahat. At tunay na isang privilege na makapakinig ulit tayo ng mga ng salita ng Panginoon sa kabila ng marami ng katuruan mula no? Kasi gusto ni Lord i-empower ulit tayo sa oras na ito. praise God. Totoo yan. Ating kakatagalin. Kung meron po kayong mga Biblia, makipagbuklatan po kayo sa akin sa aklat ng Mark chapter 1 verses 35 hanggang 39. So Mark chapter 1 verses 35 hanggang 39. So ganito po yung nakasulat. Ang pangangaral ni Jesus sa Galilea. Verse 35. Madaling araw pa'y bumangon na si Jesus at nagpunta sa isang lugar kung saan maaari siyang manalangin mag-isa. Hinanap siya ni Simon at ng mga kasama. Matagpuan ay sinabi nila, hinahanap po kayo ng mga tao. Ngunit sinabi niya sa kanila, kailangang pumunta rin tayo sa mga karatig bayan upang makapangaral ako roon. Ito ang dahilan ng pagparito ko. Last verse. Nilibot nga ni Jesus ang buong Galilea. Nangaral siya sa kanilang mga sinagoga at nagpalayas ng mga demonyo. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa. Amen, amen.
Tayo po ay sumandaling yumuko at tayo po ay manalangin. Muli po, Panginoon, pinupuri po namin kayo at patuloy na pinapasalamatan sa gabi pong ito sa isa na Yes, namang Lord God. makapakinig kami, Panginoon, ng iyong mga salita. Holy Spirit, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan at minsan pa, ikaw ang Diyos na manguna, mangusap, magturo, at higit sa lahat, magrema ulit sa amin sa araw na ito. Dalangin namin na sa pamamagitan ng iyong mga salita, muli mo kaming katagpuin. Lord, itago mo lamang ako sa iyong likuran, kapahayagan mo yung siyang mahayag, makalimutan ko yung mga bagay na dapat makalimutan at ipaalala mo yung mga bagay na dapat na marinig at maituro sa aming mga buhay. Salamat, Lord, sa katagumpayan ng gawain ito. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, purihin po ang ating Panginoon, no? At alam niyo po yung dito sa ating text no na binasa, kung titignan po natin ito at kukunin po natin yung konteksto nung teksto na binasa natin, nung kwento, ba alam niyo po ito yung panahon na kung saan kumbaga ito yung panahon na kung saan si Jesus ay nakapagpagaling ng maraming may sakit. Nangyari po ito kinaumagahan, no? Ito yung time na si Jesus Christ nagturo po siya sa temple and at the same time nagpagaling siya ng mga may sakit. Tapos pagdating po ng gabi, dinala sa kanya yung maraming mga may sakit at saka sinasapian ng ng mga masasamang demonyo. Pinagaling po niya lahat 'yon. And then pagsapit po ng kinaumagahan, so si Jesus Christ, no, na punong-puno ng trabaho nung araw na 'yon, he withdrew himself at nag-pray siya mag-isa at siya ay nakipagniig sa kanyang amang nasa langit. So kung titignan natin, nag-ministry siya, nag-pray, and then nag-minister siya ulit. Kaya nga po alam niyo po, katulad sa atin, no, mga kamanggagawa ko kay Lord at sa lahat po ng mga nakasubaybay sa atin via Facebook Live, alam niyo po, sa buhay natin, hindi matatanggal ang maraming kabisihan. Katulad po yan si Jesus Christ. Pero kung titignan natin, isa sa mga itinuturo doon sa teksto po na binasa natin ay yung pagkakaroon ng intimacy. Kaya yung topic na pagbubulay-bulayan natin ngayon ay may pinamagatang Intimacy Matters. Alam niyo po, pag sinabi kasi nating intimacy, ito yung pagiging yung pagiging close mo. Hindi lang sa Diyos, kundi pag sinabi nating intimacy, no? Ito yung pagiging close mo sa isang tao. At paano ba ang isang tao ay magkaroon siya ng closeness doon sa kapwa niya? O kaya, halimbawa, tayo, paano ba madidevelop yung pagkakaroon ng intimate relationship natin sa harapan ng Diyos? Paano ba ito nabibuild? Ang intimacy po, no, yung pagiging close natin sa harapan ng ating Panginoon, nabibuild po yan through our continual prayer. Yung araw-araw na pakikipagniig natin sa panalangin sa harapan ng Diyos, nadidevelop po yun yung ating relasyon sa harapan ng Diyos. Kaya kung gumising ka ng umaga, nanalangin ka, pagdating ng tanghali, ng gabi, parang sa atin, no, may dawn watch na, may sunset, meron pang lunch. No? Papayong personal na panikikipagniig sa panalangin sa Diyos. Alam niyo po sa mga ganyang sitwasyon, nadidevelop yung ating intimate relationship sa Diyos. Ano pa? Bukod sa pananalangin, alam niyo po yung obedience without delay. No? Ang Panginoon, mahilig po siya sa utos. Marami siyang mga bagay na gustong ipagawa sa atin. Kapag po tayo ay patuloy na sumusunod without delay sa harapan ng Panginoon, isa po yan sa nakakatulong para maging lumalim din po yung ating relationship sa harapan ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid ko kay Lord, kumusta po yung ating prayer life? Kumusta po yung ating pagsunod sa harapan ng ating Panginoon? Okay pa po ba? Hallelujah. Bukod po dyan, sa dalawa na yan, of course, yung ating pagmamahal saan? Sa Word of God. Amen. Kaya paulit-ulit na lang po na naririnig natin sa lahat ng mga pastors kung gaano kahalaga, bakit na lang paulit-ulit na lang na sinasabi, magbasa kayo ng Word of God, parating na si Kristo, huwag niyong hahayaan na naaalikabukan kayo. Yes. Alam niyo po kasi, the Word of God itself
yan ay ang ating Panginoon mismo. Amen. Sabi sa aklat ng John, ang Panginoon na parito siya sa lupa, nagkatawang tao, ang salita, di ba, si Jesus. Kaya every time na tayo ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon, tumutulong po yan para lumago yung ating relationship sa Diyos. Nagkakaroon tayo ng closeness, mas lalong nagiging close yung ating relationship sa Diyos. Mga kapatid ko kay Lord, kumusta po yung ating Bible reading sa harapan ng Panginoon? Yung lagi ko nga sinasabi, yung sa mga kapatiran dito sa Southern na sana hindi lang nagbabuklat ng Bible, nagkakaroon ng devotion kasi preacher o kasi magpapaawit o kaya meron ka kasing obligation. Hindi po ganun. Kundi sa buhay po natin, mahalaga yung mga yan. What else? Yung daily sensitivity natin dun sa presensya ng ating Panginoon. And of course, yung ating sensitivity dun sa conviction ng Diyos. Yung bang kapag may nagawa tayong mali, agad-agad may conviction, may nararamdaman tayong pagtatama ng Holy Spirit. Yan. Alam niyo po yung mga bagay na yan, yung 5 yun na binanggit ko po, yan yung 5 na nakakatulong para ma-develop po yung ating intimacy sa harapan ng ating Panginoon. Kasi mamaya po sa ating pag-aaral, makikita natin at ituturo sa atin ng ating Panginoon. Bakit ano ba yung kahalagahan? What are the importance of having an intimate relationship with God? At yan po yung tema na sasagutin natin. So yung una po na pupuntusan natin, what are the importance of having an intimate relationship with God? First point po natin, it will align you with your purpose and calling. Ulitin ko po. Once na isa po sa kahalagahan ng pagkakaroon ng intimate relationship sa Diyos, it will align you with your purpose and calling. Mga kapatid, tanong ko po sa buhay ng bawat isa, may nabasa na po ba kayong kwento sa Bible all about kay Jesus Christ na si Jesus ay nagmadali? O kaya si Jesus Christ na late? Meron po ba kayong nabasang ganyan? Di ba wala? Si Jesus Christ, kailanman hindi po siya nagmadali at kailanman hindi po na late si Jesus Christ. Pero si Jesus Christ, He always focus on His purpose. Kahit ma-disappoint yung madaming mga tao. Diba si Jesus Christ, wala siyang ibang iniisip kundi palagi na magawa niya yung kanyang purpose, yung kanyang calling, kung ba't siya naparito sa mundo. Kahit na kung saan maraming mga nasasabi yung mga leaders sa kanya, pero nagpapatuloy lang po siya. Bakit? Kasi alam ng ating Panginoong Hesus yung importante. His itinerary, yung schedule ng ating Panginoon, kailanman ay hindi nakadepende sa tao. Yes. Kaya ano yung sa aklat ng John chapter 5 verse 30? Sabi niya doon, wala akong magagawa sa aking sarili. Humahatol ako ayon sa aking naririnig. Take note, uulitin ko humahatol ako ayon sa aking naririnig. At matuwid ang paghatol ko sapagkat hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban. Ulitin ko ulit, hindi ko hinahanap ang sarili kong kalooban kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. Kaya alam niyo po, ang itinerary ni Jesus, saan galing? Galing palagi sa kanyang amang nasa langit, hindi sa crowd. Kaya nung time na yun naalala niyo po yung story na binasa natin? Si Jesus Christ, He withdrew Himself. Kaya si Jesus Christ, siya yung unang nagbigay ng example sa atin ng don't watch. Amen, amen. Oh, yeah. Madaling pa, si Jesus Christ umalis. Ang hirap nga noon Iniisip ko nga yun. Ang hirap ng kalagayan noong unang panahon kahit sila Abraham. Kasi pag sila ay makikipag-niig sa harapan ng Diyos, aalis sila. Tayo minsan, di ba, gigising na lang tayo, tapos mag-open na lang tayo ng cellphone. Tapos pipindutin na lang natin yung link. Hallelujah. Ganun na lang kadali sa atin. Pero minsan kalaban natin dito yung ating tulog no? Yung ating puyat. Ay, kumbaga yung sarap ng tulog. Pero ang hirap, pero mas mahirap noon sila Jesus, pero si Jesus Christ, tignan ninyo. He withdrew Himself, pumunta siya doon, nanalangin siyang mag-isa. Tapos, nung after niyang mag-pray,
And dito na yung kanyang mga disciple. Anong sabi sa kanya? Panginoon, hindi ko kasi alam kung papaano yung kung papaano yung kwento, yung pagkakasabi ng mga disciple niya noon. Panginoon, sabi niya na ang dami na pong taong naghihintay sa inyo. 'Di ba? Pero anong sagot ng ating Panginoong Jesus? Kailangan din natin kasing pumunta sa lugar na yun. 'Di ba? So, kahit na maraming taong naghihintay sa kanya doon, hindi niya minadili yung kanyang sarili. Si Jesus Christ, He don't live to please people. No? Galatians chapter 1 verse 10, sapagkat hinahangad, sabi niya doon, sapagkat hinahangad ko ba ngayon ang pag-asang sang-ayunan ako ng tao o ng Diyos? Kung hinahangad ko pa ang pagsang-ayon ng mga tao, hindi ako magiging alipin ni Kristo. Ang ating pong Panginoon, no, ganun din siya. Ang kanyang gustong i-please, hindi yung tao, kundi yung kanyang amang nasa langit. Ang wala siyang ibang gustong gawin, kundi sundin kung ano yung pinapagawa sa kanya ng ating Panginoon. Bakit? Yung mga disciple, tignan nga nating maigi, pakinggan natin. Yung mga disciple, ano ang sabi nila kay Jesus? Lord, yung mga tao doon, pagagalingin mo din sila. Ministry din naman yun, di ba? Pero alam kasi ng ating Panginoon kung ano yung uunahin niya. Bakit? Because of that intimate relationship na meron siya sa harapan ng Diyos. Kaya alam niyo mga kapatid ko kay Lord, pag meron tayong intimate relationship sa harapan ng ating Panginoon, naka-align palagi yung ating priority sa purpose ng ating Panginoon. Amen. Hindi tayo magmamadali, hindi tayo malilito, hindi tayo maliligaw, hindi tayo mapapagod. Kaya nga maraming mga tao, maraming mga nagmi-ministers hanggang sa panahon ngayon, napapagod sila. Bakit? Kasi sa dinami-dami ng ministry naman lahat yan, kailangan namang gampanan. Kaya lang pag kulang na tayo ng ating personal na relasyon, yung personal na devotion kay Lord, isang araw mapapagod tayo. No, isang araw mapapagod tayo. Kaya alam niyo mga kapatid ko kay Lord, tatandaan natin ito. Kahit na ang ating Panginoong Hesus, kahit na hinahanap na siya ng maraming tao, no, umalis pa rin siya. Kasi alam niya na yung naghihintay sa kanya dun sa kabilang ibayo, mas malaking mission yun. Luke chapter 4 verse 42 to 43. Ngunit sinabi niya sa kanila, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang mabuting balita ng kaharian ng Diyos sapagkat dito ako isinugo. Kaya hindi porket nagpapanik ang tao, nagpapanik din ang Diyos. No, His actions are not rash. He always in focus. At sa atin, no, sa dinami-dami po ng, alam niyo po mga kapatid ko kay Lord, marami pong mga, kung tutusin sa panahon natin ngayon, dahil malapit nang dumating ang ating Panginoong Jesucristo, sobrang hinog na po yung aanihin natin. Marami nang dapat gawin, pero hindi porket na madami tayong gagawin, kailangan nating pabayaan yung ating personal na relationship sa harapan ng Panginoon. Lagi ko nga, ang sabi ko nga alam niyo po itong mga gawain ito, maganda po ito. Don't watch. Lahat ito maganda. Alam niyo po, nung nakaraan, talagang ako ay nanghingi ng sorry sa Panginoon kasi yung every first Sunday of the month, ito ay don't watch na kung saan dapat lahat ng mga pastor kasama, di po ba? Amen, alam amen. Ay, nung nakaraan, kasi nakaalam yung phone ko 5:00. Kaya nang ginising ako ng ang aga-aga, sabi ko, Lord, ang aga-aga pa, pwede bang mga 10 minutes pa? Pilit ako, Lord, natulog talaga ulit ako umidlip. Tapos alam niyo po, nung nag-alam yung phone ko, nagising ako. Tapos nung magbukas ako ng phone ako, nakita ko dun si Pastor J. Preacher. Ay, bakit yun pala? First Sunday of the month. Kaya sabi ko, Lord, hindi yung katawan ko, kundi alam ko, Lord, ikaw yung nanggising sa umatin. Pero alam nyo, hindi ako naka-attend nung time na yun. Hiningi ko yun sa harapan ng tawad sa harapan ng ating Panginoon. Kasi minsan na nga lang. Nak, na-mute, nak. Ayan. Kaya alam nyo mga kapatid ko kay Lord, tatandaan natin, maganda po ang mga ganitong mga gawain. Alam nyo kung bakit? Kasi nakakapagpalakasan tayo. Parang sa uling yan Parang sa uling. Pero mga kapatid ko kay Lord, eto naman, sana po, wag nating gagawing substitute ang magagawain ito para sabihin natin na, Lord,
mamaya na lang po ako magpipray sa iyo. No? Wag na wag po nating kalilimutan, mga kapatid ko kay Lord. Maganda na ito, plus sasamahan pa natin yung ating, sabihin na natin na yung ating secret place, no? Amen. Sa harapan ng ating Panginoon. Amen, amen. Kasi Personal devotion. mga kapatid ko kay Lord, dito, alam nyo po sa mga ganitong pagkakataon, si Jesus Christ nga bakit? Pwede naman silang mag-pray ng pangkalahatan. Pero ipinapakita ni Jesus na iba pa rin pag ikaw at saka si Lord ang magkasama. Totoo yan. No? Kaya mga kapatid ko kay Lord, always remember, no, kapag ginawa natin ito, yung ating pag na-develop yung ating intimate relationship sa harapan ng ating Panginoon, hindi tayo malulobat, hindi tayo hindi tayo madidistract, hindi tayo mai-stress pagdating sa ministry. John chapter 17 verse 4. Ito yung prayer mismo ni Jesus. Niluluwalhati kita sa lupa, natapos ko ang gawaing ibinigay mo sa akin upang gawin. Take note, lahat ba ng ginawa ni Jesus naka-align dun sa purpose niya? Sagot, yes. Natapos ba niya? Yes. Nagmadali ba siya? No. Na-late ba siya? No. Lahat ay perfect. Nagawa niya lahat on time. Bakit? Kasi meron siyang intimate relationship sa ating Panginoon. Pangalawa, what are the importance of having an intimate relationship with God? It will display God's power in your life. Mga kapatid ko kay Lord, always remember, intimacy first, then impact ang susunod. Si Jesus Christ, no, kung titignan po natin, nakafocus siya saan? Sa kanyang relationship sa kanyang amang nasa langit. Kasi alam ng ating Panginoong Hesus mismo kung gaano kahalaga yung pakikipagtipan niya sa kanyang ama. Kaya nga, bago niya sinisimulan ang ministry, ano muna ang ginagawa niya? Nagpipray muna siya. Kaya nga si Jesus, bago gumawa si Jesus Christ ng maraming miracles, anong ginawa niya? Nanalangin siya. Sabi nga natin kanina, ang pananalangin, ito ay isa sa mga nakakatulong para ma-develop yung ating intimate relationship sa Diyos. Ang prayer ay nakakatulong para tayo ay mas lalong maging close sa harapan ng Diyos. No? Si Jesus Christ, bago siya lumakad doon sa tubig, nanalangin. Ando doon muna siya nananalangin. Si Jesus Christ, bago niya pinili yung 12 disciples, anong ginawa niya? Nanalangin muna siya. At si Jesus Christ, bago siya aristuhin para litisin at ipako sa krus, nanalangin siya ng puspusan. At bago ang maraming miracles, nanalangin muna siya. Kaya nga, before the demands of ministry, mga kapatid ko kay Lord, si Jesus Christ, nanalangin siya. Kaya salamat sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa mga kasamahan ko dito sa Southern Zambales, purihin ang Diyos kasi nagkaroon ng sunset. Kasi madalang kaming maka-attend ng Dawn Watch. Pero salamat sa Diyos, merong sunset. No, na kung saan kumbaga nagkakasama-sama tayo, hindi man physically but spiritually. Nagkakaroon tayo ng iisang layunin, ang makapagpalakasan, makapakinig ng salita ng Lord at higit sa lahat, makapag-alay ulit ng papuri sa ating Panginoon. Always remember, mga kapatid ko kay Lord, we need to prioritize our relationship to Christ before our ministry in public. Kaya si Jesus Christ, madaling araw pa lang, lumuluhod na siya. At ako po personally ay patuloy na nagpapasalamat sa lahat ng mga prayer intercessor natin, lalo na sa mga Dawn Watchers, na habang marami pang tulog, nananalangin kayo para sa bawat isa. John chapter 15 verse 5, ano doon? Sabi, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya ang siyang namumunga ng marami, sapagkat kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Always remember, no intimacy, no fruit, no power. Alam niyo, ang ministry makakapaghintay yan.
Pero yung relationship kay Lord, kailanman ay hindi. Bakit? Kasi ang success ng isang ministry ay nandoon sa relationship, kung gaano kalago yung ating personal na relationship sa harapan ng ating Panginoon. No? Kaya mga kapatid ko kay Lord, we need to value first. No, we need to value first kung ano yung mahalaga sa harapan ng ating Panginoon. Ang ating Panginoon, actually, pagdating po ng panahon, ang ating Panginoon, ang hahanapin niya yung bunga natin eh. Hindi naman yung kung gaano kadaming trinabaho natin dito sa lupa. Hahanapan tayo ng Diyos ng bunga. At para tayo magkaroon ng bunga, sino ang maggagawa niyan para sa atin? Ang ating Panginoon. Kasi tayo lang naman yung nagtatanim, ang Diyos ang nagpapalago. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng bunga. At magagawa natin yan kung tayo ay meron talagang intimate na relationship sa harapan ng Panginoon. Alam niyo po, mga kapatid ko kay Lord, sabi ko nga, kung hindi tayo po pwedeng umasa doon sa prayer natin nung nakaraan. Hindi tayo po pwedeng umasa doon sa Bible reading natin kahapon tapos kinaumagahan ulit, no. Hindi natin masusustain ang buhay na to kung tayo ay patuloy lang naaasa kung ano yung ginawa nating devotion nung nakaraan. Kaya kailangan dapat palaging bago. Kaya nga araw-araw si Jesus Christ, lagi siyang nakikipagniig sa harapan ng Panginoon. Tularan po natin siya. Lalo na po ngayong 2026 no, inilabas ng ating Panginoon yung panibagong vision ng Ubasang Prayer of Faith Church. Napakalaki. In 5 years, sabi ko nga, excited ako. Bakit? Yung kumbaga ipapaganap ng ating Panginoon no, yung Grace Camp. Excited ako para diyan. Yes. Kasi kung papaano yung mga malalaking simbahan, grabe sila, natutuwa ako pagdating sa kanila. Siyempre sila, matatagal na sila sa Panginoon eh. Pero ngayong taong 22, dahil doon sa 5 years na yan, within these 5 years, alam ko na malaki ang gagawin ng Diyos. Amen, amen. Pero magagawa na, kumbaga mararanasin yan natin sa papaanong paraan. Kung tayo ay magkakaroon ng intimate na relationship sa harapan ng ating Panginoon. Bakit ang lakas doon yung boldness ng ating bishop na ipagsabi yun? Diba? Ang laki-laki. Parang wow. Kung titignan mo yung Grace Camp. Kingdom building. Pero dahil araw-araw na meron talagang nakikipagniig talaga, ito ay vision na ibinigay ng Diyos sa ating bishop. Hallelujah. Kaya ang lahat ay excited. Excited po ba kayo doon? Amen, Hallelujah. amen. Kaya alam niyo po mga kapatid ko kay Lord, every time na tayo ay nakikipagniig sa harapan ng ating Panginoon, every time na lumalalim yung ating closeness sa Diyos, maraming mga i-reveal ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Kaya kung papaano si Jesus Christ, mga kapatid ko kay Lord, no, never siyang na-stress at kailanman hindi siya drive nung maraming mga tao, kundi ang nag-drive sa kanya ay kung ano yung mga bagay na sinasabi ng kanyang amang nasa langit. Paano niya nalaman na kailangan din niyang mag-share ng Word of God doon? Eh bakit? Yung pupuntahan niya, yung sinasabi naman ng mga tao, nung kanyang mga alagad, mission din naman yun na. Parehong mission yung pupuntahan niya. Pero ang narinig ko dun sa isang pastor na nag-preach, sabi niya ganyan eh, ang inuna niya is yung magpunta dun sa kabilang ibayo kasi nandoon din yung mission. 'Di ba? Kaya alam niyo mga kapatid ko kay Lord, minsan kapag tayo ay merong intimate na relationship kay Lord, malalaman natin kung ano yung kahalaga ng importante dun sa urgent. Baka mamaya may urgent na pinapagawa si Lord sa atin. Pero ang pareho namang importante yun. Pero alin ba dyan yung urgent? No? Alin yung mas uunahin natin? Si Jesus Christ, hindi siya nagkamali ng pagpili. Bakit? Paano niya nalaman yun? Kasi that time, katatapos lang niyang mag-pray. At for sure, doon sa prayer niyang yon, merong revelation ang God the Father sa kanya. Kaya nalaman niya na kailangan din nating pumunta sa lugar na yun. Kasi yun din yung aking mission, ang mag-share ng Word of God sa kanila. Diba? Nalito ba si Jesus? Na-stress ba siya? Hala! Uunahin ko ba sila? Pinapapunta ako ng aking amang sa langit doon. Never siyang nagganon. Diba? Kasi meron siyang intimate na relationship sa harapan ng ating Diyos na buhay. Kaya hamon ko po sa bawat isa. No? Huwag nating pababayaan yung ating relationship sa harapan ng ating Panginoon. Yung ating Bible reading, yung ating
po tayo sa pagkakataon na, Lord, luluhod lang tayo. Lord, luluhod po ako. May gusto ka po bang sabihin sa akin? Willing po akong makinig. Diba? Oh, kapag ka nag-pray naman po kayo ng ganun, dapat maging prepared din yung puso natin na sumunod. Baka mamaya sabi nila, o sige anak, gawin mo to. Ay Lord, ngayon na ba? Kasi may mga ganyan minsan, no? Pero alam niyo mga kapatid ko kay Lord, masaya po yun na marinig din natin kung ano yung sasabihin sa atin ng ating Panginoon through our quiet time. No? Kaya yan po, no, yung pangalawa. Pangatlo, what are the importance of having an intimate relationship with God? It will bring harmony to life. Always remember, intimacy brings clarity. Yung clarity na yan, syempre clear yung purpose, clear yung mission. Pag clear yan, hindi ka nalilito, hindi ka maliligaw, no? Ibig sabihin, merong peace. Clarity brings peace and peace brings harmony. Amen. Di ba? Parang ganito lang yan, walang pinagkaibahan kapag ka po mag-ano tayo. Kapag ka mali na yung botones na i-shoot mo sa kabilang butas, automatic yan, tatanggalin mo lahat. Tama. Magsisimula ka ulit sa umpisa. Diba? Pero alam niyo mga kapatid ko kay Lord, kapag ka tayo ay may intimate na relationship kay Lord, hindi natin mararanasan ang pagkalito. No? Bakit? Kasi yung intimacy na yun sa harapan ng Diyos, nagre-result yun ng harmony sa ating buhay. No? Kaya nga dun sa Mark 1:38, we must go on the other towns as well, and I will preach to them too. That is why I came. No? Paano naging clear kay Jesus yung naging decision niya yun sa kanyang mission? Dahil yun dun sa pakikipagniig niya sa kanyang amang nasa langit. John chapter 5 verse 19, kaya sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan sinasabi ko sa inyo, walang magagawa ang anak sa kanyang sarili, kundi ang nakikita niyang ginagawa ng Ama. Paano niya nakikita yun, di ba? Clear kay Jesus yung mission niya kasi nakikipagniig siya sa Ama. There is clarity. The more intimate you are in God, the more the clearer your missions. Kaya minsan parang ang gulo. May mga akala natin minsan no, sarili lang natin kaya pero kung minsan alam niyo parang wala pang linaw. Manalangin lang tayo ng manalangin kasi sa pananalangin na bibigyan ng Diyos ng clear ang lahat. Kaya minsan kahit na akala natin parang Lord, paano ba to? Lord, parang ang gulo naman. Sumunod ka lang. Hindi mo kailangang i-imagine ang malaking bagay. No? Panampalatayanan mo. Hanggat ang Diyos ang kasama mo, magiging okay ang lahat. John chapter 10 verse 27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig at kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Oh. The more intimate, the clearer you're here is direction. John chapter 6 verse 15, nang mapansin ni Jesus na lalapit ang mga tao upang gawin siyang hari, muli siyang umalis na nag-iisa sa bundok. Bakit siya gagawing hari, no? Ibig sabihin, na po siya that time, anong tawag dito, popular na siya, sikat na siya, may offer na sa kanya. Ano yung offer ng Panginoon ng tao sa kanya? Gawin siyang hari. Pero, ginawa ba niya? Sumunod ba siya? No. Tumanggi si Jesus. Bakit? Nakafocus kasi si Jesus doon sa mission niya na binigay sa kanya ng Ama. Hindi yung influence, hindi yung popularity, hindi yung crowd ang nag-drive ng kanyang decision para sa kanyang mission at para sa kanyang destiny. Ano pala? Walang iba, kundi yung kanyang amang nasa langit. Sa papaano pong paraan. Sa pagkakaroon niya, sa kanyang pakikipagniig sa Diyos. Sa pagiging close niya sa Diyos, nire-reveal ng kanyang ama kung ano yung gagawin ni Jesus. Kaya nga mga kapatid ko kay Lord, if you have your intimate relationship with God, lagi kang naka-align sa yung calling, sa yung purpose, at sa yung mission. Ipapaalala sa iyo ni Lord, ituturo sa iyo ni Lord, bibigyan ka ni Lord ng wisdom, bibigyan ka ni Lord ng lakas para gawin ang lahat. Kaya minsan parang wala na, pero kapag ka ang Diyos, nanalangin tayo, magbibigay ang Panginoon ng karunungan. Kaya lagi dapat tayong centered sa pinapagawa ng ating Panginoong Hesus sa atin. Proverbs chapter 3 verse 5 to 6, magtiwala ka sa Panginoon ng buong puso.
Sa lahat ng iyong mga lakad ay kilalanin mo siya at itutuwid niya ang iyong mga landas. Amen. Alignment is equal to God directing your steps. Tama. Kaya mga kapatid ko kay Lord, dito ko po pangwawakasan. Ang intimacy, invisible po yan. Hindi po yan nakikita. Totoo. Pero pag ginagawa natin, pag meron tayong intimate relationship kay Lord, no, may Bible reading, may quiet time, meron tayong pag-attend sa mga ganitong gawain, nakikipagpalakasan tayo sa mga kapatid natin, tapos meron tayong Bible reading, meron tayong prayer. Alam niyo po, ang bunga po niyan, makikita po yan, magiging visible yan sa family, sa ministry, sa society, lahat. Bagamat ang intimacy ay in private yan, pero yung bunga niyan makikita in public. Kaya mga kapatid ko kay Lord, don't let the crowd or the other people or the popularity or the situations ang magdadrive sa ating decisions sa ministry, kundi hayaan natin ang Diyos ang maging center ng ating everything. Always remember, intimacy matters. If you have the intimate relationship to God, hindi ka malilito o maliligaw sa yung purpose at sa yung calling, bagkos maa-align ka pa. Pag meron kang intimate relationship kay Lord, madi-display yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. At higit sa lahat, merong peace. Amen? Purihin po ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay Praise God. alalahanan mo kami kung gaano kahalaga, Lord, yung aming pakikipagniig sa iyong harapan. Dalangin namin na laging ilagay mo sa aming puso yung kauhawan, ang iyong salita, kauhawan namin ang pananalangin, kauhawan namin, Panginoon, yung mga ganitong salo-salo, Panginoon. Kaya, Lord, hayaan mo hanggang sa iyong pagbabalik, pasusumpungan mo kami, Panginoon, na masigasig, O Diyos, na naglilingkod ng tapat sa iyong harapan. At hayaan mong gamitin mo kami para sa marami, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng glory in Jesus' name. Amen. Purihin pa ang Panginoon. To God be the glory po. God bless po tayo. Praise God. Praise God. Palapakan natin ng Diyos sa buhay ni Reverend Dr. Jubilin Pagar na siyang nagpahayag sa atin ng magandang balita sa oras na ito. At tunay mga kapatid ko sa Panginoon, minsan parang hindi pinapahalagahan yung ating ginagawang paglapit ng totohanan sa kanyang harapan. Amen. Salamat sa Diyos dahil muli nagturo siya sa atin ngayon yung kahalagahan ng pagkakaroon natin ng intimacy sa kanyang harapan. Intimate relationship with God. Oo, aminin natin, sa buhay ngayon, marami tayong pwedeng pagkaabalahan. Tama po ba? Busy sa trabaho, pero hindi naman spiritually healthy. Okay? Maraming oras sa cellphone, sa social media, sa negosyo, ngunit minsan, napakakonti ang oras natin sa Diyos. Kaya salamat sa platform na ginagawa natin ngayon, through Dawnwatch and Sunset, nagkakaroon tayo na nadaragdagan natin yung oras natin sa Diyos. Bukod dun sa ating individual prayer devotion sa kanyang harapan. Lahat naman tayo may prayer devotion, tama po ba? Mas mamili kayo ng oras na mas komportable sa inyo. Sa akin, dahil ako ang host ng Dawnwatch, ang pinaka-komportabling oras sa akin na napakadali kong kayang gawin ay ang 3:00 ng madaling araw. Dapat 3 o'clock gising na ako kasi appointment time ko yung kay Lord eh. Kailangan 3 o'clock, nakaload na ako dahil naghihintay na si Lord, nakakausapin ko eh. Tama po ba? Bukod sa ginagawa natin ngayon, this is our divine appointment kay God. Yung pagising natin sa umaga, at alam mo, makikita mo lahat ng mga kamanggagawa nagsasabi na ang Diyos natin ay mabuti. Praise God, tama po ba? Hindi mo ba gigisingan yan? Sa pagkagising mo pa lang na marinig mo na kaagad yung kabutihan ng Diyos. Tama po ba sa mga kamanggagawa? Dahil hindi lang to basta online. Online kapag manonood na tayo sa Facebook. Ang ginagawa natin ngayon, kapag ikaw ay naka-join, naka-virtual tayo. Ibig sabihin,
Meron tayong palitan ng mga kapahayagan ng salita ng Diyos. Katulad ngayon, right after the preaching, meron tayong konting exhortation. Eh mga kapatid ko sa Panginoon, lagyan natin ng mas maraming oras pa ang Diyos sa buhay natin ito. Tama ang sinabi ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos. Para mapakita natin yung ating intimacy sa harapan ni God. Eh kailangan willing tayong i-align yung purpose natin at yung calling natin doon sa panawagan niya sa atin. Minsan kasi gusto natin gawin yung alam natin, nakala natin tama. Kaya lagi sinasabi sa atin, tama po ba, bago tayo gumawa ng mga desisyon, manalangin ka muna. Tama po ba? Pray. Napag-pray mo na ba yan? Yan ang madalas. Kapag may mga tagtatanong sa akin, Pastor, anong gagawin ko? Unahin mo muna si Lord. Manalangin ka muna. Then afterwards, usap tayo ulit. Tama po ba? Napakalaga kasi intimacy natin sa Kanya. Dahil sabi nga ng ating preacher, siya ang magbibigay, siya yung mag-a-align dun sa gusto mo. Okay? Siya yung mag-a-align dun sa gusto mo na gusto niya. Tama po ba? Hindi yung gusto mo lang. Dapat gusto din ni Lord yung gugustuhin mo. Tama po ba mga kapatid ko? Parang GPS lang yan sa buhay natin. Tama po ba? Kapag yung GPS natin na hindi nakakonekta sa satellite, sigurado ako, ililigaw ka ng GPS mo. Ganun din ang buhay pananampalataya natin, buhay Kristiyano. Kapag hindi tayo connected sa Diyos, ay sigurado ako, maliligaw ka. Pastor, paano makakonect kay God? Di mo na langit ka. Amen. Kaya pahalagahan mo ang kanyang salita, sigurado ako, hindi tayo maliligaw sa lahat ng desisyon na gagawin natin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag na huwag tayong gagawa ng mahalagang desisyon na hindi tayo nananalangin. Tama ba? Simulan natin ang araw natin sa pakipag-usap sa Diyos. Binigyan na tayo ng halimbawa ng ating Panginoon. Sinabi ng ating preacher, binigyan na tayo ng ating Panginoong Hesus ng halimbawa. Ang pinasabi sa atin ay gayahin natin, imitate our Lord Jesus Christ. Kung paano, sabi ni Apostol Pablo, ini-imitate ko ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, yung preaching ko kayo ng umaga, i-imitate nyo rin ako at ang mga taong ginagaya din ako. Sabi ni Apostol Pablo yun Okay? Kaya hanapin natin lagi ang kalooban ng Diyos bago ang opinion ng tao. Amen? At pangalawa, sinabi sa atin, it will display God's power in your life. Wow, praise God. Gusto lang natin maranasan pero ayaw naman nating tanggapin yung cost. Tama po ba? Gusto mo ba makita ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo? Gusto mo ba sa maraming tao na mapatunayan nila na buhay nga ang Diyos mo? Kasi nasabi na nga ni Lord sa'yo, patungan mo na ng kamay yan, may sakit yan dito. Pagagalingin ko. Sabi mo, Lord, nakakaya, baka hindi gumaling, nakakaya naman. Bakit ka ba mapapahiya? Si Lord na nagsabi, patungan mo ng kamay na may langis yan at pagagalingin ko. Siya naman nag-utos napakasimple lang gagawin mo. Kukuha ka lang ng langis, ilalagay mo sa kamay mo, ipapatang mo doon sa may sakit at sasabihin mo, pinagaling ka ni Jesus. Hindi naman ikaw magpapagaling, hindi naman yung langis na magpapagaling. Si Jesus ang magpapagaling. Kaso, naunahan ka ng hiya o kaya ng takot. Paano pastor kung hindi gumaling? Nakakaya naman. Tiyak ako pagagalingin ni Lord yan. Kasi yun ang kanyang kalooban. Alam natin, meron tayong intimacy, tama po ba? Alam natin kung ano ang gusto ng Diyos. Bakit hindi mo ipaganap? Tama po ba? Kaya mga kapatid, it's about time. Huwag tayong umasa sa sarili nating kakayahan. Umasa tayo doon sa kakayahan ng Diyos na ibibigay sa atin. Kaya ang kanyang lakas ay nagmumula sa kanyang relasyon sa Diyos. Yan po yung atin. Gusto mo makaranas ng lakas? Dapat meron tayong intimate relationship with the Lord. Hindi man lahat magagawa ng maraming bagay na para bagang sama kita ng himala. Okay. Tandaan niyo po, yung bagay na gagawin mo sa harapan ng Diyos, himala na yan. Dahil alam naman ni Lord, hindi natin kaya. Siya nagbibigay ng kakayahan para maganap natin ang kanyang kalooban. Sabi nga niya, apart from me, you can do nothing.
Tama po, madalas yun na po narinig sa akin, John chapter 15 verse 5. Wala kayong magagawa kung kayo hiwalay sa akin. Di ba natin mapanghawakan ng kanyang salita? At tunay po, hindi talaga kailanman mamumunga ang sanga kapag ito'y hiwalay sa puno. Tama po ba? Ganun din tayo. Kung ating spiritual na bunga ay nagmumula sa sangang putol, hindi tayo magbubunga talaga. Dapat nakaugnay. Yung pagkakaugnay natin, yung tinasabi ng ating preacher ngayon, intimacy matters. Kasi pag hindi ka nakaugnay, isa lang mangyayari sa iyo eh. Panggatong ka na lang. Walang aasahang bunga sa iyo. Okay? Maraming ganyan, nahuli ang lahat. Sabi ng iba, nung buhay siya, puro na lang takot, galit ang makikita mo sa tao na nabubuhay. Kaya iba nga nagpapasalamat pa eh. Bakit? Kasi nung namatay, doon nakapagpahayag ng salita ng Diyos. Nagamit yung kanyang burol para hiyag na may Diyos na mabuti. Huwag dapat ganun. Kaya tandaan natin, paulit-ulit kong sinasabi, ang cellphone na naka-charge ay maganda pa rin tingnan. Ngunit hindi ito magagamit ng matagal. Why? Naka-charge eh. Dapat tanggalin mo sa charging para tumagal yung battery mo. Ganoon din tayo bilang mananampalataya. Kapag walang regular na oras kasama ang Diyos, madali tayong mapapagod. Ito, regular ito. Di ba maghapon tayo eh. Okay? Sabi ko nga kanina, si Pastor Arminda, Pastora, sino ba may kasama natin dito? Pastora Mean. Okay? Maghapon yan. Tama po ba? POF Libas Chapter, POF Prayer Mountain, POF Mactan, POF Sibul. Pero kasama natin sila ngayon. Diba? Naka-4 na gawain yan. Okay? Biyaya ni Lord yun. Tandaan natin, yung ginagawa natin ito, magagawa lang natin ito kung kasama natin si God. Amen? Kaya huwag natin kakalimutan mga kapatid ko sa Panginoon. It will bring harmony in your life. Wow, sarap. Ang sarap. Iba talaga sa presensya ng Diyos. Tama po ba? It brings harmony in your life. Alam mo kung kailan ka mananalangin. Alam mo kung kailan ka magpapahinga. Alam mo kung kailan ka mangangaral. Alam mo kung kailan ka hahayo at hindi hahayo. Ang intimacy natin sa harapan ng Diyos ang nagdadala sa atin ng balanse sa buhay na ito. Kapag wala tayong intimacy kay Lord, hindi naman tayo monghe na para baga upunta ka doon sa bundok, doon ka na lang. Hindi tayo ganun. Okay. Kapag malapit tayo sa Diyos talaga, makikita natin isa sa ayos ng Diyos ang ating priority. Una sa Kanya, pangalawa ang ating pamilya, pangatlo ang ating ministry. Hindi na po pwedeng maiba pa. The rest, kung ano pa yung pwede natin gawin. Una ang Diyos, pangalawa ang ating pamilya, pangatlo, ang ating ministry. May nagtanong sa akin, Pastor, anong tinutukoy mong pamilya rito? Okay. And I pray to the Lord. Sabi ko, pray muna tayo kung anong tinutukoy niyang pamilya. Then, God told me, mas mainam ang ating pamilya sa spiritual. Sinabi ko sa kanya yon, di ba Pastor, ministry yon? Still, family natin yan. Sabi nga mismo, ang ating Panginoong Jesus, mas pinahalagahan niya eh. Okay? Kung tutulong ka na rin lang, unahin mong tulungan ang iyong pamilya sa pananampalataya. Hindi ko naman sinasabi, huwag mong tulungan yung mga hindi pa mananampalataya. Tutulong ka rin sa kanila. Pero, maliwanag, unahin ang ating kapatid sa pananampalataya. Ano, ibig sabihin, mas pinapahalagaan ni Lord ang ating pamilya sa spiritual when it comes to our salvation. Amen? Kung usapin tungkol sa kaligtasan, mas mahalaga ang spiritual family kaysa sa biological family. Kasi sa pamilya, si tatay sa ganitong reliyon, si nanay sa ganitong reliyon, yung anak hindi alam kung saan pupunta. Kaya gagawa na rin siya ng ibang reliyon na kanyang pupuntahan. Ang gulo, international, sabi ng Bible as for me and my household, we will serve the Lord. Tama po ba? Yan ang ating banner song
Tapos papayag ka ba, asawa mo nasa kabilang church, anak mo nasa kabilang church, tapos ikaw nasa prayer of faith church. Teka, paano mo kakantayin yung as for me and my household, we will serve the Lord? Tama po ba? Salamat dun sa project nila Reverend Dr. Tess Amante. Agree ako doon. Maganda yon. Kaya pwede rin natin ganapin yun. Na magsisimba tayo, hindi lang natin bitbit ang ating katawan, dapat bitbit mo ang anak mo, bitbit mo ang asawa mo, bitbit mo mga apo mo. Yun. Kanino kayo maglilingkod? Masasabi mo, basta ako, maglilingkod ako kasama ang aking sambayanan. Amen? Kapag lahat ng ating alalahanin ay dinala natin sa Diyos, sa pamamagitan ng ginagawa natin yung pananalangin, kapatid, papayapa tayo. Mababantayan natin ang ating puso at isipan. Ang sarap ng tulog mo mamaya. Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.